Magandang araw naman po sa inyong lahat. Kumusta po kayo ngayon? Good morning po. Magandang araw dahil good morning po ngayon. Ngayon po ay June 6. Sunday po ngayon, 2021. So ngayon ang video na ito ay dito maalaman nyo po. Ipapakita ko po sa inyo, i-share ko po sa inyo dito kung paano tayo magtanim ng okra. No? So ang pagtatanim po ng okra ay madali lang naman to. So kahit madali lang po ang pagtatanim ng okra, ay i-share ko pa rin sa inyo kung paano magtanim step by step. Kasi mayroon mga kaibigan natin, mga kasama natin na hindi nila alam kung paano magtanim. So dito sa channel ko ay malaman nyo po ang pagtatanim ng iba't ibang mga gulay, dahil ang channel ko po ito po ay vegetable tutorial farming. No? Dito matutunan nyo ang ibang uri ng pagtatanim ng iba't ibang mga gulay at paglalagay ng fertilizer dito sa tanim natin. No? So ngayon nandito pa ako sa garden ko. So hindi pa ako pumasok ngayon dahil mabsent ako, dahil gusto ko talaga ako ang tumulong dito, kasi kung wala ako dito hindi talaga ako talaga ang nag-instruction dito. Parang ako yung nagbibigay ng parang nagbibigay ng pamaraan kung paano tayo maglagay ng plastic molds, no? Kaya mabsent ako ngayon. So bago ko po ipagpatuloy yung ating main topic po ngayon. So gusto ko muna ay kumustahin, no? Kumusta po kayong lahat? Na-miss ko po kayo. Ilang days po ako na hindi nakapag-vlog, siguro mga 1 week or 2 weeks. So pero nakapag-upload naman ako yung isang araw, no? So matagal ko ng mga video na, kasi minsan kasi gumagawa ako ng video tapos hindi ko muna in-upload, no? Hinintay ko muna yung siguro, kasi yung pag-upload ko 2 times a week siguro, or depende lang sa isang araw o sa isang linggo, dapat isang video or dalawang video ang ma-upload ko, no? So kumusta nga pala kayong lahat, no? Lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga nag-support sa YouTube channel ko, magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo ngayon? So lahat ng mga tunay kong mga kaibigan, kumusta po kayo? Mga kasamahan kong security guard sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kumusta po kayo? Lalo na po sa Tacloban Desire Airport, no? Magandang araw po sa inyo lahat at good morning po. Palagi kong sinasabi sa inyo, palagi po tayo mag-ingat. Huwag tayong kumpiyansa kahit kanino, no? Lalo na po kung hindi po nating makilala. Ngayon, nandito na po tayo. Nakagawa na po kami ng siguro mga 6 na plot po nang nagawa namin. Simula kayo ng mga alas 7 ng umaga hanggang ngayon. Patuloy pa rin kami na nag-aayos ng plot. Ito po ang sinasabing land preparation. May matutunan talaga kayo sa akin at hindi po kayo magsisisi kung panoorin niyo po yung aking video. So tuloy po tayo. Ipakita ko muna sa inyo, i-share ko po sa inyo yung aming ginagawang plot ngayon na tatanimin po namin ng okra, okay? Ito na po yung nagawa namin, mula doon sa 2, 3, 4, 5, 6 po na plot yung nagawa namin ngayon. So mula dito sa tinatayuan ko hanggang doon, no? Alam niyo po, no, mga ka-vegetable farming, nakakapagod talaga, no, ang buhay ng farmer ay hindi talaga basta-basta, no. Ang hirap sa totoo lang. Tapos medyo mumurahin pa yung pagbili ng mga produkto natin, di ba? Nakita ko yung post, no, sa ibang lugar. Doon pinost sa yung balita sa 24 oras, nakita ko po. Alam niyo po yung bell pepper doon, di ba? Nakita nyo, nag-viral, no? Pinakain na lang kalabaw ng baka doon sa ibang lugar dahil tag 7 piso lang yung kilo. Grabe, no? Tapos yung sakripisyo ng farmer, no? Talagang katulad ngayon, nakita nyo po yung lugar ko dito ngayon, ay malakas po yung init ng araw. Masyadong mainit po dito ngayon. Pinagpawisan tayo ngayon. Basang-basa yung damit natin, no? Pero para sa akin, hindi ko yan parang pinapansin, dahil ito talaga ang buhay ng farmer, no? Kung hindi tayo magsakripisyo, kung hindi tayo magtiyaga at hindi tayo magsipag,
ay talagang hindi tayo makapag-harvest, magkakaroon ng income pagdating ng panahon. Kasi ang pagtatanim ay hindi naman to natin paghawakan, sinabi ko to na dati. So pakatanim natin, so ilang days, alagaan lang natin, lagyan ng fertilizer. So ilang days, makapag-harvest na po tayo. So para talaga sa gustong matuto magtanim ng mga gulay, sa totoo lang, bisitahin nyo lang, panoorin nyo pa yung aking video sa YouTube channel ko. Kasi hindi pa kayo talaga magsisi sa akin. Marami pa kayong matutunan sa akin dahil ang inuulit-ulit ko lang, ang channel ko po ay para po to sa inyo, para ako makapagbigay ng informasyon. Kahit kunting kaalaman lang po ay sana may matutunan po kayo sa akin. Kung panoorin nyo pong yung aking video, talagang 100% po. Kung ano po yung nakita nyo sa akin, kung ano po ang ginagawa ko, kung sundan nyo po sa lugar nyo, sa bahay nyo, sa backyard nyo, kung saan po kayo, ganun din ang resulta nyo. Kung makakarbis kayo, makakarbis din kayo, no? Yun po, so patuloy pa ako dito. Ngayon araw, pagkatapos namin mag-plant dito, lagyan namin ng plastic molds. Pagkatapos ng maglagay ng plastic molds, ay butasan namin. So kung mahabol pa rin yung oras namin, ay magtanim na po ako ngayon ng okra. So patuloy lang po tayo, mga ka-vegetable farming, lahat ng pagkaibigan ko. Hintayin niyo pa ako, sundan niyo pa akong video, patuloy pa ako mamaya. Thank you po sa lahat. Natapos na po namin ngayon maggawa ng plat, no? Naggawa na po kami ng plat, tapos anin na plat na nagawa namin. So ngayon, naglagay naman po kami ng plastic molds dito sa ginagawa natin plat para po sa pagtatanim ng okra, no? So sila lang po yung naglagay ng plastic molds, yung mga bayaw ko, kapatid ng misis ko. Dati, di ba, pinakita ko na sa inyo kung paano mag-install ng plastic molds sa plat, no? Paano maglagay ng plastic molds sa plat. Pinakita ko na po siya dati. So ito parang part 2 lang. So sila lang po ang ginagawa, sila ang gumawa, sila naglagay. Ako naman po ang nag-video, no? So para mamaya magbutas tayo, tsaka after ng butas magtatanim naman po tayo ng okra. Okay, so yung lang muna po yung pinakita ko sa inyo. Subaybayan niyo po yung aking YouTube channel dahil marami pa kayong matutunan sa akin. Thank you po sa inyong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Katapos lang namin kumain. So ngayon nandito naman po kami sa pagtataniman po namin ngayon ng okra. So ito na po yung ginagawa namin, no? Naglagay po kami ng yung yung alambre yan, no? Ng mulas tire. Yun ang ginagamit natin na parang pang-ipit, no? Pang-ipit dito sa plastic molds para hindi siya lumipad ng hangin, no? Yun po. Tapos na po. Natapos po namin yung anin na plat. Kasi kanina katapos lang namin kumain, bumalik agad kami dito. So patuloy po tayo dito sa paglalagay ng butas. Butasan po natin to. Okay, once again, good afternoon po sa lahat. Lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga nag-support sa YouTube channel ko. Thank you so much sa lahat. So finally natapos na din po yung lagay namin ng plastic molds dito sa ginawa namin plat, at saka sa pag-ipit ng plastic molds sa gilid, no? Para hindi lumipad ng hangin. Mulas tire, pinakita ko sa inyo, nilagyan natin para hindi lumipad. Okay, so ang gagawin natin ngayon, ang next step na gawin natin ngayon ay magbutas naman po tayo ng plastic molds, no? Ang gamitin natin sa pagbutas, ipakita ko po sa inyo ngayon, no? Ito po yung sinasabing bao, no? Bao or bagol sa waray-waray mula sa nyog. Ito po yung gagamitin natin na parang ulingin natin, no? Pagkatapos nito, pag mauling na siya, pag amano na siya, dito natin ilagay. Yan, no? So ipakita ko po sa inyo mamaya kung paano natin ito gawin. Patuloy po tayo, okay? Patuloy pa tayo dito. Ito medyo na po yung apoy niya. Bali bagalan yung kukunin natin, ilagay natin dito. Pero ang problema dito mainit, no? Hindi naman natin pwede hawakan dahil mainit. Ito na lang siguro. 2 plies, pwede siguro 2 plies. Hindi pwede. Ito.
Ito na po yung yung lata, no, na may laman na apoy, no. Apoy po 'yan. Saka mainit talaga. Mainit masyado. Pawis na talaga ako. So ang gagawin natin dito, ito na po yung gagamitin natin para butasan po yung plastic molds. Okay? Sundan niyo po ako. Bali, mga ka-vegetable farming, no, ito po yung panukat natin. Yung distansya, no. Kailangan po yung agwat. Ito ay more or less mga 80 cm po ito ang distansya natin. Ang gamitin natin dito, isang plat. One plat po siya pero double row. Ibig sabihin, isang plat lang po yung ginagawa natin pero dalawang linya po yung itatanim natin na okra. Patuloy po tayo. Ito lang po, mga ka-vegetable farmer. Ganun lang, no. Madali lang. Tingnan nyo po, napakasimple lang talaga yung pagbutas natin ng plastic molds. Napakasimple lang at saka madali talaga. Very easy lang gawin. Sundin nyo po ito. Kailangan talaga natin gumamit ng plastic molds kahit okra lang po yung tanim natin para po protection po ito sa para hindi walang damo na tumubo, no. Kasi kung hindi tayo maglagay ng plastic molds, kahit okra lang yung tanim natin, ay mahirapan mo tayo sa damo dahil mas malakas tumubo yung damo kaysa sa tanim natin, lalo na po kung maglagay po tayo ng fertilizer. Okay, patuloy po tayo dito. Okay po, simple po, no, mga ka-vegetable farmer. Yun lang talaga yung ginawa ko. Very simple lang talaga. Yung pagbutas dito sa plastic molds. At sa pinakita ko po na sa inyo dati. So ito na po ay parang part 2 na po ito. So patuloy po tayo dito. Okay, patuloy po tayo. So ngayon, yung pabalik po natin ng butas, pagpabalik, ipakita ko sa inyo. So hindi na po tayo gumagamit ng stick, no. So ang gagamitin natin, bali yung butas sa kaliwang linya ay center lang po natin. So ibig sabihin ito po ay one plat with double row in triangular. So ibig sabihin ito po ang sinasabing triangular. Dito yung butas niya. Huwag natin itapat yung butas. So butas dito, bali dito yung butas. Para paglaki po nila, hindi po mag-aabot yung mga sanga nila at saka yung dahon. Hindi sa mahirapan tumubo. At saka pag sumikat yung araw, ay hindi po matatakpan yung isa't isa sa kanila. Patuloy po tayo. Bilisan po natin para madali matapos, baka abutan po tayo ng ulan.
patuloy po tayo, no? Ito na po yung hulang plat na butasan po natin sa pamagitan ng ito yung ginagamit ng butas natin. Itong tali po, ito po yung tali, ito po yung nagbibigay ng para maging malinya, matuwid po yung pagbutas natin. Patuloy po tayo. Ito pala mga vegetable farming, no? Dapat ilalim, may butas po sa ilalim para yung hangin makakapasok po siya, saka lumalabas yung hangin para hindi mamatay yung apoy natin sa loob. Kailangan may butas po siya. Mas maganda may butas din dito sa gilid. May butas naman dito sa gilid, saka sa ilalim. Patuloy po tayo. Okay po, tapos na po tayo magbutas. Tapos tayo magplat, maglagay ng plastic molds at saka magbutas. Ang bilis, no? Dahil nagtutulungan po kami dito. Saka ngayon, ang gawin po natin ngayon, ipakita ko po sa inyo ngayon kung paano tayo magtanim ng okra. Sundan nyo po yung aking video. Okay po, patuloy po tayo, no, sa main topic po natin ngayon. Main topic po natin ngayon pagtanim ng okra. So ito na po yung okra, no? Ito po yung okra. Bali yung variety natin ngayon guys ay smooth green, no? Ito na po yung laman, no? Ito po yung laman ng okra. Ang okra ang buto. Ito na okra ang buto. Ito na po ang buto ng okra. Okay? So para sa gusto matuto magtanim ng okra or mga iba't ibang gulay, patuloy niyo po na suportahan yung aking YouTube channel at panoorin niyo po yung mga video ko dahil may matutunan po kayo sa akin. So ngayon, ang pagtatanim po ng okra, ito po ay sinasabing direct seeding. Ano nga ba ang sinasabing direct seeding? So mula dito, mula sa buto, no, diretso natin itanim dito sa pagtataniman po natin. So ibig sabihin, hindi na po natin idaan sa pag-seedlings or ipa-germinate mo natin bago natin itanim. So direct seeding is mula sa buto, diretso tanim. Yun po ang direct seeding. So patuloy po tayo. So ito na po, no. Durugin muna natin yung pagtatamnan natin, no. Durugin po natin yung ilalim niya bago po natin itanim yung okra. So bawat puno, bawat butas or per hel, no, bali isang buto lang po ang ilagay natin, no. Isang buto lang po yung ilagay natin at saka wag po natin sa takpan ng malalim. So takpan po natin siya ng mahigit 1 inches lang po yung itakip natin na lupa. Dapat durog na lupa yung itakip po natin. So yun lang po, no. So mamaya pagkatapos po natin magtanim dito ay para hindi siya mamatay o mainitan talaga, magdilig po tayo. Diligan po natin dahil medyo mainit po yung panahon para sigurado po siya na mabuhay talaga. Patuloy po tayo. So patuloy po tayo. Ay pakita ko po sa inyo hanggang matapos pa kami dito. Hello po sa inyong lahat. Good afternoon ulit sa inyong lahat. Ngayon medyo matatapos na po tayo sa pagtanim ng okra. Kung nasubaybayan nyo po kami ngayon araw na ito, maraming salamat po sa inyong lahat, no? Okay po, salamat po sa pagsubaybay sa panood nyo po ng aking video ngayon na ginawa ko na para i-share sa inyo, ipakita sa inyo lahat. So tapos na po ako magtanim ng okra, kung paano mag-plant, maglagay ng plastic molds, maglagay ng
kung paano mag-plant, maglagay ng plastic mulch at saka magbuta sa plastic mulch. Pinakita ko po sa inyo. Ngayong araw lang 'to ginawa namin, no. So saka nagtanim po kami ng okra, pinakita ko po sa inyo. At tapos na po kayo magdilig. So maraming salamat po sa inyo. So abangan nyo lang po yung next yung next video ko. I-update ko po kayo dito kung paano siya lumaki, kung paano tayo maglagay ng abono, ng fertilizer dito sa tanim natin na okra. Okay? Yun lang po. Pagod na pagod po kami ngayon dahil maghapon po nandito pa ako sa tanim namin. So kailangan talaga magpagod tayo, no? Walang farmer na hindi naghihirap. Talagang tumutulo yung pawis natin, no? Sa ilalim ng mainit na araw. Yun lang po ang share ko nyo. Maraming salamat po sa inyong panood. Thank you for watching. Huwag niyo pong kalimutan na palagi po tayo magdahal sa mahal natin Panginoon. Okay? Thank you for watching. Ingat kayo palagi. God bless all. Bye po sa inyong lahat. Mabuhay ang lahat ng mga farmer.